kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Saglit po tayong pumikit at ako po ay mananalangin. Manaming Diyos, salamat po sa umagang ito. Patuloy kang magkaloob ng karunungan, pag-iingat, at kaunawaan po sa iyong mga salita. Patuloy na maibigay sana namin ang kaluwalhatian para sa iyo. Sa aming pagkatuto mula sa iyong salita, matuto rin kaming sumunod at magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Makita namin ang kataasan at kadakilaan po ng iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, at patawad din po sa aming mga sala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, no one like our God. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan. Wala naman tayong maiisip na magiging kahalintulad ng ating Panginoon or mas hihigit pa sa ating Panginoon. Kaya sa atin pong mga binasa, dito po'y ipakikita ng mga talata na ating binasa na ang Panginoon ay siyang makapangyarihan sa lahat at marapat na sinasamba at pinupuri ang Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa buhay ng mga tao. Kahit hindi natin siya pasalamatan, kahit hindi natin siya sambahin, kahit wala tayong gawing mabuti sa Panginoon, hindi naman nakadepende sa gagawin natin ang gagawin din ng Diyos. Nang ibig sabihin, laging nasa kabutihan, laging nasa katwiran ang gawa ng ating Panginoon. Okay? Hindi yan nakabase kung ano ang ating mga ipinapakita sa Kanya. Pero tandaan natin na ang Panginoon ay siyang nagpaplano ng mga mabubuting bagay para sa atin. Nais niya na tayo ay hindi mapahamak. Ang mga mananampalataya ang unang-unang inaasahan ng ating Panginoon na tayo ang maging mananamba sa Kanyang banal na pangalan. Kaya nga, ito ang sabi ng Panginoon sa verse number 10, yung ating binasa. Babasahin ko po yung verse number 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ibig sabihin, yung kayo ay magsitigil, teka muna. Mag-focus muna kayo at kilalanin nyo na ako ang Diyos. Nabigyan natin ng yung bang pagpo-focus kung paano natin kikilalanin ang Diyos. Bibigyan natin ng isip na kung saan paglalaanan natin ng oras, paglalaanan natin ng panahon, nakikilalanin natin ang ating Panginoon. Kasi pag hindi natin talaga kinilala ang Diyos, malabo na tayo po ay magbigay ng kaluwalhatian at sumunod sa kanyang mga utos. At ang sabi pa niya dito, ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ito pong katotohanan na ito, may sumamba man o wala sa ating Panginoon, tiyak na siya ay mabubunyi. Kaya, hindi naman po mawawala ng Diyos kung tayo itatanggi na magpuri at magpasalamat, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi po mababawasan ang Kanyang pagiging Diyos o Kanyang pagiging makapangyarihan. Kundi tayo ang mawawalan, tayo ang malulugi. Kaya sa ating mga buhay, kung tayo ay tunay na mga mananampalataya, kalugihan natin na hindi natin sambahin at paglingkuran ng Diyos. Anong gagawin natin? Dapat tayo talaga ang mananamba at mga lingkod ng ating Panginoon. At una dyan, papasok dyan ang pagkatakot sa ating Panginoon. Sana kung makilala natin ang Diyos, tunay na manaig ang pagkatakot sa Diyos upang yung mga bagay na iuutos sa atin na nais niyang ating gawin
ay magampanan natin, magawa natin ayon sa pagkatakot natin sa ating Panginoon. At dadako tayo sa unang bahagi sa verse number 1. Dito po ay nakasulat, sabi dito, God is our refuge. So, pagka binasa natin dito sa Tagalog, ang Diyos ay ating ampunan. Pagka binasa natin dito sa verse number 11, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Okay? Yan po ay isang salita na kung saan yung bang pagiging safe natin kung tayo ay sasandal. Halimbawa sa isang pader, kung yan ay ang pundasyon ay mahina, kahit yan ay sandalan lang natin, maaari yan ay mabuwal. Okay, nung unang panahon, nakikita ko ang mga inilalagay lang na patigas sa mga hollow blocks ay mga kawayan. Meron kaming mga natibag dati na mga pader, pero kawayan lang yung mga ipinalaman. Kaya pala nung hampasin ng maso, saglit lang nagtumba na. Okay? Dahil mahina. Ganun din, wala ding pundasyon na kinakapitan. Pero sa kalagitnaan na tayo ay kinakailangang sumandal, ang Panginoon ang pinaka-kanlungan na siyang safe na ating dapat na sandalan at dapat na asahan. Kailan ba kumakanlong ang tao sa Panginoon? Kailan ba tayo higit na kumakanlong sa ating Panginoon? Hindi naman sa kasaganaan. Okay? Kundi when the trouble come. Merong nabanggit dito, sabi dito, a very present help in trouble. Ang ating Panginoon talagang tumutulong siya. Andyan ang kanyang help pagka nakita niya na tayo ay nangangailangan. Pero alam niyo ba mga kasama, na yung mga nais lamang magpakanlong sa ating Panginoon, yun ang kakanlongin ng Diyos. Pag tayo ay tumatangging magpakanlong, para bang nagmamatigas ang ating puso, sinasabi natin na kaya natin ang ating buhay, ang ating sarili. Ang Diyos hindi po tayo kakanlongin. Ipararanas niya sa atin kung anong pakiramdam, kung anong buhay ng malayo sa ating Panginoon. Very present means walang panahon na hindi ka maririnig o hindi ka makikita ng Panginoon. Sa oras na tayo po ay dumalangin, sa oras na tayo po ay nagbigay ng ating pahayag sa ating Panginoon na, Panginoon, kanlungin niyo po ako. Ang tulong ng ating Panginoon ay agad-agad. Sabi ng Psalms chapter 9 verse number 9, ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati. Kasi sa oras ng kapighatian, doon tayo inilalagay ng Panginoon sa safe na lugar. Walang iba kundi sa kanyang presensya. Sa mga napipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. Sa panahon ng nababagabag, may mga takot na nararanasan. Kapag ka tayo'y tunay na tumawag, Panginoon, kanlungin niyo po ako. Panginoon, ako po ay inyong tulungan. Hindi nagdadalawang isip at hindi yung bang naririnig naman pero ayaw tulungan. Hindi ganun ang ating Panginoon. Tayo po ay laging lumapit at magtiwala lamang sa ating Panginoon. Ito naman ang sinasabi sa Psalm 62, verse number 8. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon, kayong mga bayan. Hindi lang naman ang pagtitiwala natin sa oras lang ng kapighatian, kundi buong panahon ito mga kasama. Hanggang dulo ng buhay natin, merong kasaganaan na dinadaanan, merong kapighatian, merong bagabag, merong katuwaan, may tiwala sa Panginoon.
Dahil alam natin kung sagana man ang ating pinagdadaanan, nilayo ng Diyos ito. Kung kapighatian man, nilayo ng Diyos ito. Kaya magtiwala lang tayo anumang pangyayari na ang magiging kasunod ng ating buhay, maganda pa rin ang magiging resulta kung tunay tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, wala namang pinlano ang Diyos na ikasasama ng tao, lalo na sa ating mga Kristiyano. Laging kabutihan. Kaya kung meron mang kapighatian, marahil ito'y pagsubok, marahil ito'y isang bagay na pagpatibay sa ating pananampalataya. Ayaw ng Panginoon na ang tao ay hindi magtiwala sa Kanya. Yung sa tao lang tayo magtiwala, ayaw ng Panginoon na sa tao nagtitiwala. Yun ang sinabi sa Jeremiah 17:5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Okay? Ginagawang bisig ang kanyang puso. Tumihiwalay sa Panginoon. Sabi dito ng pangalawang bahagi, kahit na yung mga dagat o mga bundok ay mauga o malipat, yung tulong ng ating Panginoon ay agad-agad. Okay? Yung bang hindi natin inaasahang mga pangyayari at hindi din natin maisip na mangyayari. Dito po ipinahayag sa verse number 2, sabi dito, kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mga lipat sa kagitnaan ng mga dagat. So ito po yung mga sinasabi nating mga imposibleng mangyari. Pero hindi ba magagawa at hindi ba pwedeng pangyarihin ng Diyos ito? Kung sakali mang pangyarihin ng Diyos, hindi pa rin tayo dapat na manatili sa takot, kundi sa pagtitiwala dahil ang tulong ng Panginoon ay nasa atin. Psalms 46 verse number 2. Yan po ang sinasabi. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago. Wala tayong magiging takot kapag nalaman natin yung ating kasama napapalooban tayo ng presensya ng Diyos. Sino pa bang makapapasok na masama? Sino pa bang makadadaig sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Hindi tayo nag-iisa dahil ang Diyos ay kasama natin at ang Diyos ay mabuti. Nahum chapter 1 verse number 7, ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. At nakikilala niya yung naglalagak ng tiwala ng kanilang tiwala sa Kanya. Alam naman ng Diyos, hindi naman natin malilinlang ang ating Panginoon kung sino lang ang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Dahil alam natin na ang isip ng Panginoon hindi gaya ng isip natin na mayroong hangganan. Lahat nasa isip pa lang natin, nababasa na ng Diyos. Nasa puso natin, nakikita na ng ating Panginoon anumang hinahaka ng ating puso. Kaya kung tunay ang pagtitiwala, hindi tayo mapapahiya. Siya ay ating katibayan. At sabi dito sa unang bahagi, Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay mabuti. So, pagka pinalawak natin yung salitang pagiging mabuti ng Diyos, yan po ay patungkol lagi sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan. Doon ang nanggagaling ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya walang kasamaan sa anumang nais na mangyari ng ating Diyos. In times of storm or disaster, mararanasan din natin ito. Kapag mayroong mga disaster, mga sakuna, sabi ng verse number 3, bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Sela. Anong pinapakita? Na itong mga nakakatakot na pangyayaring ito, ito yung panahon na isa lamang dapat ang iniisip nating takbuhan.
hindi si kapitan, hindi si mayor. Okay, iniisip lagi ang unang iniisip ng mga tao kapag ka may mga disaster, ang magbibigay ng relief si mayor, ang magbibigay ng tulong si kapitan. Okay, si gobernador magbibigay yan. Hindi yun ang unang iniisip ng Kristiyano. Ang Kristiyano, ang tulong natin palagi nanggagaling sa Diyos at hindi sa tao. Alam niyo po, nakakatakot man na maranasan natin ang matinding pagbaha, paglindol, o kung ano pa mang mga sakuna na dadaan sa atin sa panahon natin ngayon. Hindi pa rin nababago yung kaisipan natin dapat. Okay? Nakakatakot yan. Pag dumating yung mga bagay na yan, talagang hindi mawawala yung kaba at yung takot bakit nangyayari. Okay? Pero sinabi na ito ng Biblia, ang isa na lang na makapagpapanatag sa atin ay ang magtiwala sa Diyos at ibigay mo at isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil wala namang ibang makapagliligtas eh. Iligtas ka ni Mayor sa panahon na ito, mamamatay pa rin tayo. Iligtas ka ng iyong mga mahal sa buhay sa panahong ito, mamamatay pa rin tayo. Pero pagkatapos ng ating kamatayan, mabibilang ba kung ilang beses nating naluwalhati ang Diyos or wala kahit isa na naging kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay? Dahil hindi naman tayo tunay na sa Kanya nagtiwala. Psalms 91 verse number 2. Sabi dito, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Pag tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, siyang ating sandalan, siyang ating tulong sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Hindi mawawala ang salitang Diyos sa iyong bibig. Hindi mawawala sa larawan ng iyong isip ang Diyos na makapangyarihan. Kahit anuman nangyayari, nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo bigla-bigla na lamang natatakbo sa ganitong tao. Okay? Dapat tayo munang nananalangin. Dapat muna na ang nasa isip natin, ang tulong ng Diyos ang kailangan ko muna. Bago ang tulong ng tao, kung sino man ang gagamitin ng Diyos. Okay? Naniniwala naman tayo na hindi naman direct na galing sa langit, ibabagsak ng Diyos yung kanyang tulong, kundi gagamitin ng Diyos ang mga nakapaligid sa atin. Kaya, unang takbuhan natin ay ang Diyos, mga kasama. Hayaan natin na siya ang magpadala kung sinong kanyang gagamitin. Psalms 91 verse number 3. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Dito, pag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, kahit hindi natin nakikita yung mga lalapit sa ating mga mapamuksa, mga mapanilo, iniingatan tayo ng Diyos. Meron siyang proteksyon para hindi makalapit sa atin yung mga masamang pangyayari. O may mga masamang haka na tayo gawa ng masama. Yan ang nagagawa ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Minsan yung nakikita lang natin, yun lang ang ating iniisip. Pero yung hindi natin nakikita, na nag-iingat pala ang Diyos sa atin, meron sanang sasakmal sa atin, meron sanang magpapabagsak sa atin, pero hindi natin nakita na iningatan tayo ng Diyos dahil nagtiwala tayo sa Kanya. Number 2, God is our strength. Babalik tayo sa verse number 1, Psalms 46:1. Sabi dito, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Kasi pagka yung kalakasan po ang nabanggit patungkol sa ating Panginoon, masasabi ko po na hindi natin ma-describe kung gaano ang lakas ng ating Panginoon. Kasi sa paglilikha pa lamang,
Hindi na natin kayang pagtulong-tulong kahit tayong lahat ng mga tao. Hindi natin kayang lumikha ng araw. Hindi natin kayang lumikha ng buwan, ng kung ano pa man, ng bundok. Okay? Yan ay likha galing sa kalakasan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, with Him, we are fearless. Pagkasama natin, pagka ang presensya ng Diyos nasa atin, wala tayong pagkatakot. Dahil nalalaman natin na wala nang mas malakas, wala nang mas makapangyarihan. Ang lakas sana natin ang gagaling sa Diyos palagi. Hindi sana nanggagaling lang sa tao. Hindi sana nanggagaling lang sa mga payo ng ating mga kamag-anak o kaibigan, kundi sa payo ng salita ng Diyos. Ito po ay isang halimbawa sa panatag na pananampalataya. Yung bang ginawa na nilang kalakasan ang kanilang Diyos na sinampalatayanan. Daniel chapter 3 verse number 17 to 18. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas na kami sa iyong kamay, O Hari. Excuse me po. Yan ay isang katunayan nagpapakita sa tatlong magkakaibigan na ilalagay sa horno ng apoy dahil hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Ipinaglaban nila yung pananampalataya nila sa tunay na Diyos at yung tapang na meron sila na hari ang kanilang kausap. Hindi yun kanilang tapang, kundi tapang yun galing sa Panginoon. Kaya sila nakapagsalita sa harapan ng hari na hindi nabago ang kanilang desisyon. Na sa Diyos lamang sila sasamba at hindi sa kung kani-kaninong Diyos-Diyosan. At sabi dito, yun ang maganda eh. Liligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Matapang po itong sinabi ng tatlong magkakaibigan. Sabi pa dito etong kapanatagan na sinasabi ko. Verse number 18. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Yung salitang ngunit kung hindi, okay? Madalas, ang ating basihan lamang ng tapang o ng pananampalataya ay yung paggawa lamang sa atin ng Diyos ng mabuti. Mabuti naman lahat ang gawa ang Diyos, pero yung iniisip nating mabuti mga kasama, yung bang walang kasamaang mangyayari sa atin na hindi tayo mamamatay sa sakuna. Okay? Pero dito, yung sinasabi nilang ngunit kung hindi, ihahagis sila sa apoy, sila'y mamamatay. Kung hindi man sila iligtas ng Diyos, hindi pa rin sila sasamba, hindi pa rin sila susunod doon sa sinasabi ng hari. Dahil panatag. Okay? Dahil wala na yung takot na tao ang magparusa sa kanila, kundi ang takot na lamang nila ay nasa Panginoon na ayaw nilang ang Diyos ang magparusa sa kanila. Ayaw nila na ang Diyos ang maging kalaban nila. Tandaan natin, mga kasama, na hindi lang sa mabubuting bagay na dumarating sa atin ang tiwala sa Diyos. Kung hindi man kami iligtas, sabi dito, sana kung hindi man tayo tugunin sa ating panalangin, the same na pananampalataya pa rin at pagtitiwala sa Diyos ang atin pong nararamdaman. Ating nasa puso. Di sana nagbabago. Wala sanang pagdududa na dumating sa ating isip na tayo ay pinabayaan ng ating Panginoon. Romans 8:31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin? Kaya nga, kung tatanungin natin ang ating sarili, sino bang kakampi natin ngayon? Kung ang Diyos kakampi natin, bakit ka natatakot na mawala ng pambayad sa tuition? Bakit ka natatakot, nangangamba
na maputulan ka ng kuryente? Bakit ka natatakot na nawalan ka ng trabaho dahil sumamba ka? Inuna mo ang paglilingkod. Bakit ka natatakot magkasakit pag umuulan? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin? With Him, we have a comfort, a very present in help in trouble, yun sabi sa verse number 1. Okay? Kinukomfort tayo na pinakikita niya, meron siyang kalinga sa atin anumang oras. Maaga na, sabi dito ng verse number 5, maaga tumutulong ang Panginoon. Ibig sabihin, oras, sa oras na talagang kailangan natin. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya ay hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga, sabi ng verse number 5. Hindi makikilos eh. Okay? Pangako ng Diyos yun. Pag-comfort sa atin niya na pag pinanghawakan natin yung pangako niya na ito, pinag-comfort tayo ng salita ng Diyos. O huwag ka nang magbagabag. Sabi ng Diyos, hindi ka makikilos. Okay? Hindi ka dapat matakot dahil yung tulong ng Diyos darating ng maaga. Kung kailan talaga natin kailangan, doon darating ang tulong ng Diyos. Ano pa sabi? We have an advocate. Meron tayong tagapagtanggol. Dako na tayo sa pangatlong bahagi. Praise the Most High God. Dapat nating purihin ang ating Panginoon. Bakit? For He is powerful. Sabi ng verse 8 and 9, kapangyarihan daw ang Diyos. Okay? Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Yung mga nakikita nating gawa ng mga tao na pag nagegera, yung Iran, okay, nakita natin na nagpadala ng mga bomba, noon nabawasak ang mga building, maging ang mga lupa. Pero alam niyo ba, hindi lang yun ang kayang gawin ng Diyos. Kahit ginawin ng Diyos ang mundong ito, kaya ng Diyos. At walang makagagawa sa sino mang tao na kayang gawin ng Diyos. Verse 9, kanyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputo ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apot. Kasi yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Sa pelikula ko lang nakikita ito, mga kasama. Binabali ang mga busog. Okay? Ang Diyos natin makapangyarihan. Anumang bagay na pinapakita lang dito, mga kasama, kung siya ay makapangyarihan, walang bagay na hindi magagawa. Bakit hindi natin ilaan ang tiwala at ang takot sa Panginoon? Verse Psalm 62 verse number 11, ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. So, kung yung kapangyarihan ay ukol sa Diyos, mga kasama, gaya ng nangyari sa isang hari na Nebukadnezar, na sinabi niya, dahil sa akin ang kahariang ito ay natatag. So, nagalit ang Diyos doon kasi hindi naman para sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan, para sa Diyos lang. At sino mang nakikita nating makapangyarihan dito sa mundong ito. Halimbawa, si President Marcos, si Governor, si Mayor, may impluwensya yung mga yan, makapangyarihan yan. Pag nais kang ipapatay, ipapapatay ka. Pag nais kang itapon, itatapon ka. Kung anong nais nila na ipagawa, magagawa nila. Pero alam niyo ba, kaya tayong ingatan ng mas makapangyarihan sa lahat dahil sa kanya lamang dapat na uukol ang salitang kapangyarihan. Kung matututo lamang tayo, mga kasama, halimbawa,
isa sa ating mga kasamang mga mananampalataya naging maimpluwensya, naging mayor o naligtas ang isang mayor, naligtas ang isang governor, naligtas ang presidente ng Pilipinas. Okay? Pag natutunan ng Biblia, hindi hindi niya iaariin sa kanya na siya ang makapangyarihan na, kundi titignan niya yung Diyos na mas makapangyarihan sa kanya at ibibigay niya lahat ng meron na impluwensya sa kanya sa Diyos. Dahil para sa Diyos lang ukol ang kapangyarihan. Sa Diyos lang dapat binabanggit na ito'y makapangyarihan. Hindi dapat sa tao ito. Sa Diyos lang po ukol yan. He is good. Bakit ba natin siya dapat purihin at sambahin? He is good. Pangatlo, He is holy. Dahil ang Diyos, siya lamang ang banal na Diyos. Tayo lamang ay mga taong pinapaging banal. Hindi pa tayo tunay na hindi pa sapat yung ating kabanalan, mga kasama. Pinapaging banal pa lamang tayo. Pero ang tunay na banal na talaga ay ang ating Panginoon Diyos. Kaya siya lamang ang dapat na sinasamba. Wala na tayong iba pang sasambahin. Hindi pera ang ating sasambahin. Hindi ang kamag-anak ang ating sasambahin. Hindi ang politiko ang ating sasambahin. Ang anong ibig ko sabihin? Madalas yan ang pinipili natin. Kapag may mga pangangailangan, kapag nagigipit tayo, kapag tatanggalin ka sa trabaho, yung amo mong ginagawa mong Diyos-Diyosan. Sige na nga po, boss. Pasok po ako ng linggo para hindi ako matanggal sa trabaho. Mag-overtime po ako para hindi ako matanggal sa trabaho. Samantalang oras na ng pagsamba ng prayer meeting, nag-overtime ka pa. Pag di tayo marunong tumindig sa pananampalataya, pag di natin nailaan talaga ang takot sa Diyos, pag di natin itinignan na ang Diyos ay banal, dapat sambahin, di tayo magiging karapat-dapat na tawaging mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya, pagpapakita po ito mga kasama ng ating mga napag-aralan. Pagpapakita una sa lahat na walang tulad gaya ng Diyos. Pangalawa, na tayong mga tao ma-realize natin kung walang tulad na gaya ng Diyos, wala dapat katulad sa ating buhay na daging unahin ng Diyos at sambahin ang Diyos. Kasi every time na meron tayong ibang inuuna na oras ng gawain, oras ng pagsamba, pinagpapalit natin ang kadakilaan ng Diyos sa mga bagay na yan o sa persona na ating ipinapalit sa Diyos. Kaya matuto na po tayo. Isang pagpapaalala sa atin ito na seryosohin natin ang kabanalan ng Diyos, seryosohin natin yung pagiging Kristiyano na iniligtas tayo ng ating Panginoon. Salamat po, magandang umaga, tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa umagang ito. Patuloy kang mapapurihan, maluwalhati sa mga mananampalatayang na nakikinig ng iyong salita. Salamat po sa mga payo. Salamat po sa babala na hindi sana kami sa ibang mga Diyos magpahalaga. Hindi sana ang aming puso ay mailipat sa pagmamahal sa ibang mga bagay. Ikaw lamang po ang maging kasapatan ng aming pamumuhay. Ikaw lamang ang laging nangunguna sa aming puso at isip. Salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po ang mga pagkukulang sa mga panahon na hindi kami sumasamba, hindi kami nagtitiwala sa iyo. Bigyan niyo po kami ng karunungan paano namin ipamumuhay ang iyong mga salita. Palain niyo po, Panginoon, ang mga bibiyahe ngayon na Pastor Tim. Ingatan niyo po sana patungo sa Bicol.
kanilang team. Pagpalain niyo po ang kanilang misyon. Dalangin ko na magligtas po kayo ng mga tao doon po sa lugar sa Bicol, Panginoon, sa kanilang pupuntahan. At kung inyong kalooban, Panginoon, makapagtayo po ng gawain po doon. Kayo din po ang maghanda ng mga manggagawa na iyo pong gagamitin, Panginoon. Salamat po. Ingatan niyo rin po sila, Pastor Jeremy at Sister Marge, sa kanilang biyahe patungo sa Singapore. Palain niyo po sila at same time maging pagpapala po sila, Panginoon, sa Singapore, sa mga kapatid. Nalangin ko po ang mga kasama namin dito sa pag-aaral ng iyong salita sa Zoom at sa FB Live. Ka po sanang patuloy na mag-ingat, magpalago sa aming pananampalataya, magbigay ng karunungan sa pamumuhay, at magpala sa mga kabuhayan, Panginoon, sa mga business. Ingatan niyo po ang mga nagbibiyahe. Ingatan niyo po ang mga nag-aaral. Palain niyo sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Kailangan ko rin po ang mga may sakit, karamdaman. Puri niyo po sana pagalingin. Sana'y marami pa kaming magawa, Panginoon, sa buhay namin ito. Magawa na maibalik lamang ang kaluwalhatian po para sa iyo. Salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Salamat din po sa prayer request, Panginoon, na ang lupa po sa Quezon City ay iyo pong ipinagkaloobang pangangailangan. Ikaw po ang aming niluluwalhati at pinupuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga at pagpalain po tayo ng Salamat. Panginoon. God bless Salamat, po. Preacher Toto. Good morning. God bless. Keep safe. Salamat, brother.